Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Welcome po muli dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinyon at reaksyon sa usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. May God bless our country, the Philippines, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of all evil. So pag-usapan natin mga kababayan, dalawang bagay po, no? Ito pong si Yusek Castro umuusok sa galit sa isang kabet. Tatanong lang po. At ganoon din po, ito pong aso ng mga Duterte, ang isang senador ng Duterte para sa Duterte lamang ng mga senador ay muli gustong-gustong talagang gantihan ang isang magiting na PMP General. Okay, so yan po, no? Hopefully, makapagbigay tayo ng ating tamang reaksyon, komento at opinyon. So yan po mga kababayan, no? Ang ating pag-uusapan at unahin na natin itong si PCO Yusek at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, no? Kasi po talagang umuusok ang kanyang ilong sa galit, no? Ay ano lang po yun, idiom lang ha. Baka naman magalit sa akin ng mga fans ni Attorney Claire. Oy, fan din ako ni Attorney Claire, ha. Lagi po akong nanonood ng vlog niyan. Kung wala man ako sa live stream niya, nagre-reply po tayo kasi mahusay po magkomento yan, no? Fan po tayo niyan, idol po natin yan. At the same time, nanonood din ako ng kanyang Meet the Press. Okay, so eto po, idiom lang po yun ha, mga kababayan, yung pag-usok ng ilong ni Attorney Claire. Eto na lang, Attorney Claire, binutata ang isang kabet? Tama po ba? Masaktan na yung masaktan sa mga kabet? Question mark lang naman mga kababayan, nagtatanong lang, di ba? Kasi po, ito pong common law wife nung nakakulong doon sa ICC na si Digong ninyo, yung mga tumatatay kay Digong, hindi ko po yan tatay, no? Mas mabait po ang tatay ko. Even though ang aking yumaong ama ay disciplinarian, hindi naman po siya tulad ni Digong. Okay, ano bang sinabi nitong si common law wife? Ano ba Tagalog ng common law wife? Mga kababayan, kung alam nyo nga po, paki-comment nyo nga po dyan. Ano po ba ang tawag dyan sa common law wife? Ito nga po ang binalita sa akin, ha. Ito lang po, na marites ko lang po, ha. Di umano, bawal na daw yung, bawal yata yung ganun, no? May nakapagsabi po sa akin, na yung marites sa akin ay hindi daw si common law wife doon sa dahig kasi alam daw ng ICC na common law wife daw siya. Wala siyang daw 100% na karapatan bumisita kay Digonggong, kundi yung asawa pa rin ni Digonggong kasi hindi naman daw po sila hindi di umano sila pa hiwalay. Kaya nga tinatawag na common law wife yung nandoon. Ngayon mga kababayan, may binitawan po siyang statement na kinakpuputok ng butsi at pag-usok ng ilong ng ating magaling na PCO Yusek at Palace Press Officer na si Attorney Claire. Ito po yung sabi sa Politico. Palace to Hanilet. Abansenya. Hanilet pala pangalan ng common law wife, mga kababayan. Common law wife ako dito. May pangalan pala yung common law wife. Hanilet Abansenya. Don't make fun of killings in PH. Ayun. Kasi mukhang pinagtatawanan pa nitong si common law wife yung nagaganap na patayan, kidnapping sa ating bansa. Yung recent po ako ba naman itong langaw na ito na andito? Sabi po dito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
The recent cases of kidnappings and killings in the country should not be fodder for the sarcastic. Sarcastic pala itong si common law wife, no? Pinariringgan niya, kinokongratulate niya ang Marcos administration. Bakit di mo rin sinabi yan? Common law wife, ba't di mo sinabi yan nung panahon na yung sinasabi mong asawa mo, yung kinakasama mo na naging presidente ng bansa, na pumatay ng 6,000, o sabi na natin 6,000. Ayun ang ulat ng PIDEA. Pero, ayon sa rights groups, 30,000. Bakit di mo sinabi yan? Congratulations ha, asawa ko, ha? Asawa kong kinabit ko. Ha? Ganon. Congratulations. Tapos tatawa-tawa ka. So katatawanan lang sa'yo. Kaya nga sinabing father, the sarcastic remarks of common law wife, the long-time partner of Digong. O ayun. Pinagtatawanan mo? Nagsasarcastic comment ka? Ito po sabi, Malacanang issued the warning as it called out common law wife for congratulating. Ayaw kong tawagin yung pangalan niya, mga babayan. It's like a despicable pag sinabi ko Napapasuka ako pag sinabi ko ang pangalan nito Diba, binasa ko lang sa title, pero ngayon tatawagin ko na lang na common law wife. Nasusuka ako ang sangsang ng amoy, kaya gusto kong isuka, kaya pwede ba? Common law wife na lang, ha? For congratulating the Philippines and President Ferdinand Marcos Jr. following the abduction and murder of Filipino-Chinese. Biruin mo, ginuglorify niya. Tama nga naman, natutuwa siya. Salamat daw, Pangulong Marcos, kinukongratulate ka nitong si common law wife. Sa akin yan, pamumuliti ka na yan, mga kababayan, ha? O, ito po, ang sabi dito ni Attorney Claire, biniran niya po, binutata niya, binatuta niya, ha? Kasi gago tong si common law wife, sinasabi niyang, for having two cities labeled as among the most dangerous in the world. Uy, ayon sa kanya yun. May survey na ba siyang nabasa? Palibhasa, yung Davao City, second safest city in the world o in the Southeast Asia, pero quote and quote yun kasi nandaraya. Bakit hindi mo pagtawanan din o isarcastic din yung lugar nyong Davao City na may mga nahuling mga 39 na mga empleyado ng Davao City na mga shabu-shabu yung hostage taking on the broad daylight. On the broad daylight also, yung pang-hold up sa mga pawn shop. Diba? Bakit hindi mo rin yung pagtawanan? Hindi mo i-congratulate yung yung iyong son-in-law, di umano. Diba? O anong sabi sa'yo ni Attorney Claire? Ito na po ang pagbira. Presidential Communications Officer, Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro wondered how common law wife could make fun of a crime that cost the lives of two men. Kumbaga, okay lang kay common law wife na mamatay ang mga yon. Kumbaga talaga ito, mga minions ni Duterte, okay lang na may namamatay na mga tao. Tuwang-tuwa sila. Kinatutuwa nila na may mga tumatagas na dugo sa katawan ng tao at bubulagta na lang. Siguro mga vampira ito. Gusto nyo sipsipin yung mga dugo nila, ha? Quote, hindi po ginagawa na katatawanan ng isang ganitong klaseng sitwasyon. Kaya kay Miss Common Law Wife, huwag ninyo pong gawin na issue dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Huwag ninyong gawing issue ito at gawin ninyong katatawanan ang gobyerno. Correct, mga kababayan. Hindi natin malaman bakit gano'n na naging attitude ni Miss Common Law Wife. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Correct. Tama po yan. Tama yan. I agree. Baka sabihin nyo, bias ako. Hindi po. Kakampihan ko si Attorney Claire kasi ito, mas may utak kaysa sa mga Duterte. Laban nyo kay Digong? Wala. Laban nyo kay Sara? Wala. Panis, mga kababayan. Pinapanawagan po natin kay Miss Common Law Wife. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga ganitong klaseng pananalita. Dahil hindi po natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte
sa mga nagawa pong EJ case dahil po sa buhay po ang pinag-uusapan dito. Correct! Kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa kapwa mo. Hindi yata alam ni common law wife ang idiom na yan kasi idiota. Di ba mga kababayan? Oh, eto naman ang sabi pa ni Attorney Claire dito po sa napaslang na si Chinese na si Ke. Assure that the government will attain justice for Ke and other victims of crimes including the victims of killings during Duterte's violent anti-narcotics campaign. Na makakaasa po ang taong bayan at ang buong sambayanan na hindi po tutulugan ng gobyerno ang mga ganitong klaseng sitwasyon. Pananatilihin po natin na magkakaroon ng hustisya. Bibigyan natin ng hustisya ang dapat na bigyan ng hustisya. Hindi po natin hahayaan na mangyaring muli ang nagaganap sa mga naging biktima ng EJK. Correct. Tama po yan. Alam nyo ba ang latest ngayon dito sa kaso ng nitong dalawang napaslang na biktima ng kidnapping? Latest po meron na pong mga I think na apprehend na suspect. Kilala na po ang mga suspect. Tapos po yung failed kidnapping diyan po sa Las Piñas, yung pong 8 pulis including the hepe ng istasyon, sinibak na po yung 8, nakakulong na. Ganon. Pero nung panahon ni Digong, itutumba kayo. Tapos wala nang hustisya, bahala na. Kasi sabi ni Digong, sige, anuhin yung manlaban para mawala na ang problema ko. Walang due process kay Digong, walang rule of law, inignore niya ang human rights ng mga alleged suspect. Tapos ikaw, common law wife, you still have the audacity na magkaroon ng sarcastic comment? Bakit hindi ka mag-sarcastic comment doon sa son-in-law mo? Ay, son-in-law ba tawag doon? Stepson, sorry naman. Sorry stepson. Ikinokorek ko na yung nauna ko nasabi. Stepson mo na mayor ng Davao City, mga kababayan. Bakit hindi ka mag-gano, no? Pagtawanan mo rin yung stepson mo na si Kupal na Baste Duterte wake and bake. Bakit hindi ka nag-sarcastic comment nung yung asawa mo? Tama ba? Asawa, quote and quote, na mayagpag sa EJK. Diba? Yan tayo namumuliti ka yan, binanatang ka, nirat-rat ka ngayon ni Attorney Claire. So sabi, wag mo nang gawin yan. Kasi, babalikan ka di pag-usapan natin yung EJK. Kaya ang nandyan sa dahig diba? Kasi yung common law, husband mo, nandun sa loob ng kulungan. Sige, magmayabang pa kayo. Sige, sausaw pa more. Kala nyo, perfecto kayo. Feeling ninyo, napakagaling ninyo. Ayan, sige, Attorney Claire, banatan mo, birahin mo si common law wife. Now, mga kababayan, pasok naman tayo dito sa mga senator ng Duterte. Kasi may isang senador dyan na talagang gustong bawian yung isang magiting na general ng PNP. Itong magiting na general na PNP, kapropromote lang nito, from Brigadier General to Major General, from 1 star to 2 star, at siya lang naman po ang humuli sa magkaibigang mga mangkanor, sa mga magkaibigang mga talipandas. Una, si Bulaang Propeta na Pacquiao, at ito namang isang manyakol na si Digong. Ayan. Ngayon po, yan po yung quote card sa Global Daily Mirror. Salamat po. Ito pong senator na ito ay talaga pong 1,000% hindi po yan senator ng taong bayan. Nabudol po tayo mga kababayan, no? Ito pala ay senator para sa pamilya Duterte. I-advance muna ang interest ng Duterte bago ang taong bayan. Biruin nyo, galit na galit sila kay General Torre. Di ba yung wake and bake na mayor ng Davao City? Gustong sampalin si General Torre. Eto naman ngayon siya. Itong si Mr. Wonderful Tonight, Senator ng mga Duterte, Robin Padilla. Galit na galit siya. It looks can kill. Ayun, no? Kung ang pagtingin lang sa isang tao ay makakadedo na, baka doon pa lang sa Senado, baka natumba na si General Torre.
tingnan nyo yung tingnan nyo siya, galit na galit siya, yung mata niya, sabi niya. Wala po kasing order sa amin eh. Ha? Senator ka? May order? Sino daw ang mag-o-order? Wala daw order yung boss niyang si FPRRD niya at si BP Pusit na kayo ay i-contempt. Pero kung may order daw doon sa mga boss niya na mga Duterte na pinagsisilbihan niya bilang senador, i-contempt niya? Anong logic mga kababayan? Anong dahilan para i-contempt mo base doon sa hearing? May ginawa bang kasinungalingan? May ginawa bang mali si General Torre para i-contempt ninyo? Wala. Di sana kung meron na i-contempt na ni Peter Alang Cayetano kasi binabasahan niya ng paglabag daw sa batas ng karapatan ni Sara Duterte sa tatay niya o kay Digong sa anak niya. Bakit hindi nyo kinontempt? Kasi walang order. Basta may order kay Duterte at kay Digong at kay Sara, iko-contempt kita, hindi porket may ganito, wala, iko-contempt kita. Ayan ang order sa akin eh. Bubutasan kita, gagawan kita ng kwento. Ibubuli kita sa Senado. Di ba? Yan ang sabi ni Crispin Remulla. Yan ang ayaw namin, yung mabubuli kami dito eh. Nasaktan dun yung mga senador. O talaga, bully naman kayo eh. Ikaw, Robin, no? Huling-huli ka. Ang sabi niya, ang gusto daw ng mga Duterte supporters, i-contempt kita. I-contempt ka namin. Pero wala pong order eh. Pero kung may order, i-contempt kita at baka ako pa ang hihila sa'yo. The same na sinabi ni General Torre doon kay Tatang. Ha? Hihilahin ko yan. Bakit hindi nyo kinontempt? Para tingnan natin. Bakit hindi mo kinontempt, Robin? Ba't di mo na lang binutasan? Bakit ka pa nag-aantay ng order? So halatang sunod-sunuran. Halatang hindi para siya sa taong bayan. Bakit hindi mo kinontempt? Bakit mag-aantay ka pa ng order ng mga Duterte? So ibig sabihin, aso ka ng mga Duterte. Nagtatrabaho ka lang para sa Duterte. Sayang ang pasahod sa'yo ng taong bayan. Pasensya naman, Mr. Senator Robin Padilla. No? Ikinampanya kita. Pati mga pamilya ko, sabi ko, isama ka sa balota. Yung pala, isa ka palang budol. Hindi pala para sa taong bayan ng pagsisilbi mo. Para lang pala sa mga Duterte. No? Ano ka? Nakamaskara ka. Ngayon na-unmask ka. Wag nating i-delete itong sinabi niya. Wala pong order. Pero kung may order na i-contempt ka, i-contempt kita at hihilahin ka dyan. Bakit di mo kinontempt? Ulitin ko, bakit di mo kinontempt? Bakit puro daldal ka lang? Puro salita lang kayo, sasampalin, hihilahin. Bakit di nyo gawin? Aksyonan nyo. Para malaman natin kung talagang mga lalaki kayo, matatapang kayo. Di ba, Robin Padilla? Matapang kayo. Di ba? Akala mo naman, uurungan ka ni General Torre. Wag kang magkamali ng move at si General Torre ang huhuli sa'yo. Ang yayabang nyo no? Diba? Ang sabi nyo pa, sabi niya pa nung nasa dahig siya, dito hindi kami boss hindi tulad dun sa Pilipinas, kami ang boss. Biruin nyo, para lang pala silang mga mafia, mga miyembro ng gang, sila ang boss. Imbis na ang taong bayan ng boss, sila ang boss natin, anak ng siopaw. So naglagay tayo, nagluklok tayo ng mga mafia style ng mga senador, mga lawmakers. Pambihira, mga kababayan, kaya hindi na makaulit yan. No? Talagang gusto nilang sipatin, gantihan ang General Torre. Do it. Diba? Do it. Tagal nyo nang gustong siklupin si General Torre. Gawin ninyo. Patunayan nyo lahat ng sinasabi ninyo. Pero ito lang ang lalong napatunayan na si Robin Padilla ay aso, luhod-luhod, sunod-sunuran sa mga Duterte, hindi po sa taong bayan. O kayo po, ano po masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.